Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Hallelujah. Whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Dakilang Panginoon sa habong ito, thank you so much, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa oportunidad na ipinagkaloob sa amin. Sa habong ito, na narito kami, Panginoon, bagamat maraming hadlang sa aming pagparito. Hallelujah. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa mga pagpapala, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay, kaya patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Your word, your word, praise, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa hapong ito. Pangunahan mo po ang bawat isa. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, upang kami, O Diyos, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat at purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Sa pangalan mo dakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Whatsoever you do it in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So, sabi ko nga, mga kapatid, kahapon din mag-isa aming seminar. Sabi ko, ano ba ang pagkakaiba ng Christianity? Katulad natin, mga kapatid, sa ibang sumasambit sa ibang tumatawag, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. So, malaking pagkakaiba dahil napakaraming tao ang sumasambitla o tumatawag sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero hindi po nagpo-produce ng change sa kanilang buhay. So, yun yung pagkakaiba. Kasi ang nilalayo ng Panginoon, mga kapatid, nung mag-exist ang church, dumating ang church sa mundong ito, mga kapatid. Ang nilalayo ng Panginoon, mga kapatid, meron talagang change or pagbabago para matawag siyang real Christian. Kaya nga, Christian or Christ-like people. Everybody say amen? Kaya, sabi ng Panginoon, whatsoever you do it in the name of Jesus. Lahat ng gagawin. Kaya nga, mga kapatid, pagka inaalaw natin sa ating buhay ang konsepto ng pagbabago, mga kapatid, sa ating buhay, naniniwala ako, mga kapatid, na kapag nag-produce ito ng change sa ating buhay, hallelujah, itong author ng pagbabagong ito at nasa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, naniniwala ko na lagi ang buhay ng isang Kristiyano ay mananatili sa pagiging isang victorious Christian dahil sa ang Panginoon nananahan sa Kanya. Everybody say amen? Amen. Yan yung importante, yung manahan ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa buhay ng isang tao, at kapag nanahan siya sa buhay ng bawat tao, magpo-produce ito ng pagbabago. Everybody say amen? Amen. Magpo-produce ito, mga kapatid ko, ng pagbabago sa kanyang buhay, mga kapatid. Yun yung gift ng Panginoon na ibinigay niya sa bawat taong tumanggap sa Kanya. Yun yung gift na yun, mga kapatid. Yun yung mahalagang gift o regalo ng Panginoon, hallelujah, na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin, at sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, hallelujah, ay pinapangunahan tayo ng Panginoon
sa bawat gagawin din natin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko, naroon palagi nakasubaybay ang Panginoon kasi nga, mga kapatid, ang Panginoon ay sumasa atin. Everybody say amen? Mamari ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, whatsoever you do, ano man ang iyong gagawin, gawin mo palagi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagka ginagawa natin, mga kapatid ko, ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, una, mga kapatid, number 1 is, let the peace of Christ rule in our hearts. Kaya, hayaan daw natin, mga kapatid ko, ang kapayapaan na nagbumula sa Panginoong Jesucristo ang mamumuhay sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid ko, hallelujah, pagka ang Panginoon ang mamumuhay sa ating mga buhay at siyang magiging o mag-rule sa ating mga buhay, mga kapatid, nandoon yung kapayapaan. Nandoon yung mapayapa tayo. Kaya nga, mga kapatid, mayroong awit yan, if God is in my peace, I can smile at the storm. Diba? Alam niyo ba yung awit na yun? If God is in my peace, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. If God is in my peace, I can smile at the storm. Yun. Yun yung mga kapatid. Kaya mo raw maging payapa, sa kabila, mga kapatid ko, ng bagyo. Sa kabila ng unos, sa kabila ng problems, mga kapatid, kayang papayapain ng Panginoon ang bawat buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Kasi sinabi niya, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you are called to peace and be thankful. Sapagkat ikaw, mga kapatid ko, hallelujah, ay nasa membro ng isang katawan, isang membro ng isang katawan, tinawag kanya para maging mapayapa. Bakit sinabi niya, let the peace of Christ rules in our hearts? Kasi may kaguluhan sa paligid natin. Diba? Paglabas natin sa ating tahanan, maraming kaguluhan. Pupunta ka sa gobyerno, maraming kaguluhan. Pupunta ka sa ibang bansa, maraming kaguluhan. Gusto ng Panginoon sa Christian, papayapa tayo, mga kapatid, hallelujah, sa ating buhay. Kaya hayaan daw natin na ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ang siyang mamumuhay sa ating mga buhay at magpasalamat daw tayo sa Kanya dahil kapag kapayapa tayo, mga kapatid, sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, walang kaguluhan. Payapa nga eh. Hello? Amen. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Wala rin po sa sulat. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say amen? Amen. So yun yung mahalagang bagay, mga kapatid. Kaya, ang isang bagay na pwede natin gawin, mga kapatid, yung sinabi ni Paul sa sa Ephesians chapter 1 and verse 3. Ganito po ang sabi niya. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Ayan. Purihin mo raw ang Panginoon. Purihin mo ang ating amang nasa langit, mga kapatid. Na siya raw, mga kapatid ko, ang nagbigay sa atin ng mga pagpapala. Hallelujah. Mula raw sa kalangitan, mga kapatid. Amen. At sa lahat ng mga spiritual blessing mula sa Panginoong Jesucristo. Sa madalit sabi, gusto ng Panginoon, una sa lahat, payamanin tayo sa mga spiritual na bagay. May kasama po ba ako rito? Yun yung number 1. Gusto ng Panginoon payamanin tayo sa mga spiritual na bagay. Bakit gusto ng Lord na yumaman tayo sa mga spiritual na bagay, mga kapatid? Upang kasi pagka dumating tayo sa panahon ng kagipitan sa ating buhay, panahon ng kaguluhan, hindi po tayo mabankrupt. Yun yung spiritual bankruptcy. Kaya nga marami hindi na naglilingkod kasi nababankrupt na. Lugi na, lugi. Lugi nga ang paglilingkod sa Diyos. Wala na, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Na-bankrupt na, mga kapatid. Everybody say amen. Yun yung
spiritual bankruptcy, mga kapatid ko. Kaya nga sabi ng Panginoon, nais na yumaman tayo sa mga spiritual na bagay, mga kapatid. Hallelujah! Dahil pagka mayaman tayo, no need to worry, mga kapatid, dahil nasa atin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Yun yung importante, mga kapatid, na kailangan mag-rule palagi ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Kasi pagkapayapa tayo, mga kapatid, hallelujah, wala tayong mararamdamang kaguluhan, o wala tayong mararamdamang pag-alinlangan, wala tayong mararamdamang takot, wala tayong mararamdamang pag-aalala, mga kapatid ko. Dahil nga, payapa ang buhay natin kasi namumuhay ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Yun yung importante, na mamuhay palagi siya sa ating mga puso upang maranasan natin ang totoong kapayapaan. Everybody say amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Kaya nga, ang higit sa lahat, sabi ng Panginoon, we should have peace in the face of wants. Kaya meron tayong kapayapaan sa panahon ng pangangailangan. Ha? Kasi kung minsan, mga kapatid, kaya sabi ko nga, gusto ng Lord, maging abundant tayo spiritual para pagdating ng pangangailangan, hindi po tayo natataranta, hindi po tayo nag-aalala, hindi po tayo natatakot, mga kapatid. Bakit? He provides. Amen. He provides. O, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Kaya nga, papayapain ka sa panahon ng pangangailangan, mga kapatid. Kasi bawat isa sa atin mayroong needs. Bawat isa sa atin mayroong pangangailangan, mga kapatid. Pero hindi lahat, hallelujah, na may pangangailangan, payapa. Kalimitan, kaguluhan. Kalimitan, namumblema. Kalimitan, tatsulok ang mukha. Naalala niyo na ba yung tatsulok ang mukha? Hello? Ha? Yun yung isa, mga kapatid, na nangyari. Kaya nga, gusto ng Lord, kung nagro-rule siya, kung namumuhay siya sa ating buhay, kung nagtitiwala ka sa Kanya, kung si Jesus sa puso mo, mayroon kang kapayapaan sa panahon ng pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan, payapa ka lang. Bakit? Alam mo kung sino ang pinagtitiwalaan mo. Alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Alam mo kung sino ang Diyos. Hallelujah! He is the name above every name. Hallelujah! Lahat ng tuhod luluhod sa Kanya. Lahat, mga kapatid ko, ng tuhod luluhod. Kaya nga, mga kapatid ko, meron tayong pagkakatiwala sa Kanya. Amen! Nagtitiwala ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. O hindi na tayo natataranta? Hindi na tayo nag-aalala? Basta tao lang, sapagkat ako'y tao lamang. Yes, of course. Kaya nga, tao ka lang eh. Kaya huwag kang magtiwala sa tao. Sa Diyos ka magtiwala. Sa Diyos ka magtiwala. Dahil tao ka lang, may limitasyon ka. Kaya sa Diyos tayo magtiwala. Everybody say amen. Kaya pagka nagtiwala ka sa Panginoon, alam niyo sa totoo lang, mga kapatid, pwede natin pakilusin ng Diyos kung kikilos ka. Pero hindi kikilos ang Diyos kung di ka kumilos. Pag tinatamad ka, tamad din ang Diyos. Alam niyo ba yun? Hindi yung totoo. Everybody say amen. Kasi gusto ng Panginoon, mga kapatid, makita sa atin, hallelujah, yung salitang peace, yung kapayapaan. Yung nagiging payapa tayo, pagka humaharap na tayo sa mga pangangailangan, mga kapatid. At ang nasa isip mo palagi, mga kapatid, siya. Ang nasa isip mo siya. Hallelujah. Kaya hindi ka matatakot pagka hinaharap mo yung wants or pangangailangan, mga kapatid. Dahil alam mo, nandito siya sa puso mo. Alam mo, nandito siya, mga kapatid. Amen? At kumikilos siya sa iyong buhay. Kaya paano ka rin mag-uuli, mga kapatid? Everybody say amen. Sabi ng verse 12, God choosing people holy and barely love. Biruin mo, pinili ka, tinawag ka para maging banal at hindi lang para maging banal, kundi para mahalin. Yes, amen. Meron ba nagmamahal na pinababayaan niya ang kanyang minamahal? Hello? Meron ba nagmamahal? Halimbawa na lang sa mag-asawa, pinababayaan ba niya ang kanyang mga asawa, hindi niya pakainin ang kanyang mga anak? No, sir. Ang nagmamahal, supplier yan sa kanyang minamahal. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Dito po, everybody say amen. Kaya nga, mga kapatid ko, atin lamang ingatan palagi, mga kapatid, kasi nga merong kaguluhan eh. Kaya nga kailangan have peace in God. Meron tayong kapayapaan, mga kapatid ko, lalo na ngayon. Alam nyo ba, mga kapatid, ano ang pinakamatinding dulog yung dumaan sa ating bansang Pilipinas? Alam nyo?
Sasagutin niyo ako, Yolanda, pastor. Hindi. Hindi. Undoy, hindi rin. Ha? Alam niyo kung ano? Tukso. Kaya rami ng winasak na tahanan. O, di ang daming winasak na tahanan, o, di ba? Amen, amen. Ba't hindi pa sa undo yun? Ha? Kaya rami ng matang pinaluha. Ang daming lumuha.